Teacher. Unang papasok sa ating isipan, pangalawang nanay o tatay maliban sa bahay. Unang basa ng abakada, sa turo nila nagsimula. Kahit anong kulit ng mga bata, pasensya nila ay hindi nawawala. Mga panahong sa elementarya ka pa, naalala mo pa ba ang mga pangalan ng iyong pangalawang magulang? Siguro ang iba nakalimot na, pero mayroon namang iba na nakakaalala pa. Lalo na yung teacher na tumatak sa isipan dahil sa pagiging maldita o kaya man dahil sa ugali na maganda. Naaalala mo pa ba na sa tuwing magkasalubong tayo ng teacher, laging nakayuko, sabay, "Good morning ma'am, good morning sir." Ewan ko lang ngayon kung mayroon pa rin ganoon. Kasi tayo noon, mataas ang respeto sa mga guro, sa loob man o sa labas ng paaralan. Naalala mo pa ba ang kanilang pagdidisiplina? Yung eraser at chalk, kahit walang pakpak lumilipad, nakatalikod ka man o nakaharap. Yung nakadipa ka at may libro sa ulo dahil parusa ito sa'yo. Yung mga simpleng kunit o kurot, sa hita na namumula, pero ang pag-iyak ay hindi mo magawa dahil nahihiya ka sa mga klase mong kunwari inosente sila. Hindi sa pagyayabang, sa kapanahunan ko, bawal ang mahinang nilalang. Kaya madalang ka lang makakita ng bata na balagbag magsalita. Walang respeto sa madaling salita. Ganyan ang disiplina ng teacher na aming nakasanayan. Pero respeto at paggalang, andyan pa rin yan. E paano? Kakampi sila ng aming mga magulang. Kaya nga ipinasok tayo sa paaralan para matuto at sa kapwa magkaroon ng respeto. Hindi ko na alam ngayon bakit naggaganon. Kunting issue lang si teacher, nakapost na sa Facebook at sa ibang social media sites platform. Ewan ko bakit naipasa ang batas na yan. Ang kawawa ang mga guro na tanging hangad lamang ay ang hubugin ka para handa ka sa paglalakbay kung wala na ang mga magulang at teacher na laging gabay. Respetuhin mo o igalang mo ang tungayong second parents mo na hindi iniinda ang trabaho, walang overtime pay at kadalasan nang lilibre pa ng estudyante. Naaalala mo pa ba yung mga bonding moments natin sa kanila na kahit teacher sila, nakikisama pa rin dahil para sa kanila, membro na rin tayo ng kanyang pamilya. Kung ikay isang magulang, dapat trabaho ng teacher lalo mong maintindihan. Kung hirap ka na nga sa pag-intindi sa 2 o 5 mong anak, edi lalo na sila times 10 ang pasanin nila. Yung iba nga halos wala ng love life dahil sa work, halos hindi mapalagay. Kaya trabaho ng teacher ating palagahan dahil isa sila sa parte kung nasaan ka man. At isa sila sa humubog na iyong katauhan. Wala na ako masasabi pa maliban sa pagpapasalamat sa mga nagsilbing gabay, maliban sa aking inay at itay. Sa mga naging teacher, maraming salamat po sa inyo. Hindi man ako asinsado tulad ng iba, pero masaya na ako at ang pagyaman ay hindi ko gusto. Basta't itong gawa ko, sana'y magandahan kayo. Dahil ito'y pinagsikapan ko at para maintindihan din ng iba na makakabasa o makakarinig nito. Isang pagsaludo sa lahat ng guro. Isa ako sa fan ninyo sa propesyon na pinili nyo. Ipinagmamalaki ko kayo na ang aking kaalaman, ang magulang at guro ang pinagmulan. Kayo ay admirable, meaningful, o noble. Salamat, moms and sir.
Mabuhay kayo.